Idinoble ng gobyerno ang pondo para sa rehabilitasyon ng Light Rail Transit Line 1 hanggang 1.48 bilyon pesos habang naglalabas ito upang e-upgrade ang ilan sa mga pinakaabalang istasyon ng LRT1. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Batay sa pag-update ng Marso nito, ang Light Rail Transit Authority, LRTA, ay nagdagdag ng 772.5 milyon pesos sa kabuuang gastos ng rehabilitation project ng LRT1. Original na, ang rehabilitasyon ay dapat na nangangailangan lamang ng 700 milyon pesos para sa pag-aayos ng crack ng lahat ng mga istasyon at mga viaduct sa orihinal na pagkakahanay, mula sa Baclaran hanggang sa mga istasyon ng Fernando Poe Jr. Gayunpaman, sinabi ng LRTA na isa pang 750 milyon pesos ang kinakailangan upang mapagbuti ang istruktura ng integridad ng mga istasyon ng EDSA at monumento. Ang LRTA ay nangangailangan din ng 22.5 milyon pesos upang magbayad para sa mga serbisyo sa engineering, administratibo at overhead. Ang istasyon ng LRT1 EDSA ay isa sa mga pinakaabalang hinto sa timog na bahagi ng linya ng tren, dahil ang mga commuter ay maaaring bumaba doon upang ilipat sa Metro Rail Transit Line 3. Ang istasyon ay maa-access din sa mga terminal para sa mga bus na naglalakbay sa mga lalawigan. Ang istasyon ng monumento ay nagsisilbing isang sentro ng paglilipat para sa mga commuter na patungo sa mga puntos sa hilaga ng Metro Manila. Ang LRT1 ay pag-aari ng gobyerno sa pamamagitan ng LRTA, ang linya ng tren ay pinatatakbo ng Light Rail Manila Corporation. Ang railway ay pinalawak sa Bacoor, Cavite, isang proyekto na inaasahang mapalakas ang pagsakay sa LRT1 sa 800,000 sa isang araw. Samantala, positibo ang Department of Transportation, DOTR na maisa sa katuparan pa rin sa itinakdang panahon ng Phase 2 ng LRT Line 1 Cavite Extension Project. Ayon sa DOTR kasalukuyan, ang problema ng proyekto sa right-of-way, nasa 74% ng kumpleto, ibig sabihin, ang natitirang 6% na lamang ng problema sa right-of-way issue ang tinutugunan ng pamahalaan. Ang Phase 2 ng proyekto, kabibilangan ng pagbubukas sa Las Piñas at Zapote stations. Samantala, ang pamahalaan ng Pilipinas ay nakakuha ng isang $905.26 million pautang mula sa South Korea na nakabase sa Export-Import Bank, KEXIM, upang pondohan ang Phase 1 ng Laguna Lakeshore Road Network, LLRN, project. Ang inisyatibo na ito ay naglalayong maibsan ang kasekaipa ng trapiko at palakasin ang pag-unlad ng ekonomiya sa Metro Manila at rehiyon ng Calabarzon. Binigyang diin ng Public Works Secretary na si Manuel Bonoan na ang proyekto ay nakahanay sa 2023 hanggang 2028 Philippine Development Plan at ang socio-economic agenda ng Pangulo upang mas mababa ang mga gastos sa transportasyon at logistic. Ang unang yugto ay nagsasama ng isang 7.94 kilometers na kalsada na binubuo ng mga viaducts, embankment, at mga interchanges, na may konstruksyon simula sa 2025 at pagkumpleto na na-target para sa 2029. Ang proyekto ng LLRN ay bahagi ng isang mas malawak na diskarte sa decongestion ng trapiko, na kinabibilangan ng mga pangunahing infrastruktura tulad ng Metro Manila Skyway Stage 3, NLEX-SLEX Connector Road, at Cavite-Laguna Expressway. Inaasahan ng proyekto na mapahusay ang koneksyon, magsulong ng turismo, at pasiglahin ang paglago ng ekonomiya sa mga nakapalibot na lugar. Higit
Bukod pa sa koneksyon, ang proyekto ay inaasahan na mapalakas ang pag-unlad ng turismo at paglago ng ekonomiya sa Metro Manila, Laguna, Rizal, Cavite, at Batangas. Bilang karagdagan, ang pangalawang yugto ng LLRN, na sumasakop sa silangang baybayin ng Laguna Lake, ay sinusuri, na may mga resulta ng pag-aaral na inaasahan sa pagtatapos ng 2025. Ang pagbabagong ito ng proyekto ay nagmamarka ng isang pangunahing milestone sa pangmatagalang pananaw upang lumikha ng isang sustainable, resilient, at mahusay na network ng kalsada na makikinabang sa mga henerasyon ng mga Pilipino. Matatandaan, inaprubahan ng Asian Development Bank, ADB, ang isang pautang ng hanggang sa $1.7 billion para sa proyekto ng Laguna Lakeshore Road Network, LLRN, na inaasahang paikliin ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Taguig City at Calamba, Laguna ng 25%. Ang pamumuhunan na ito ay nagtataguyod ng pangako ng ADB na tulungan na baguhin ang infrastruktura ng transportasyon ng host ng bansa sa pamamagitan ng pagpapadali sa klima at disaster resilient at sustainable development, sabi ng direktor ng bansa ng ADB para sa Philippines Pavet Ramachandran. Ang ADB ay pupundohan ang pagtatayo ng 29.56 kilometers na seksyon ng bagong expressway, na kasama ang mga tulay at mga viaduct sa kahabaan ng Laguna Lake Waterways. Nilalayo ng proyekto na magbigay ng pinaka-resilient na link sa kalsada sa loob ng Southern Manila Transport Corridor at paikliin ang oras ng paglalakbay ng rurok sa pagitan ng Taguig City sa Metro Manila hanggang Calamba City sa Laguna Province ng 25%. Ang LLRN ay binubuo ng isang 37.5 kilometers pangunahing kalsada at isang 12 kilometer na viaduct mula sa Lower Bicutan, Taguig hanggang Tunasan, Muntinlupa, kasama rin dito ang isang 25.5 kilometer na shoreline viaduct at embankment mula sa Tunasan, Muntinlupa hanggang Calamba, Laguna.